Hello and welcome sa isa na namang episode ng How I Shot It, kung saan susundan nyo ako step by step kung paano ko sinushoot ang mga bagay-bagay. For this episode, tingnan natin kung paano ko na-shoot to. For this episode, mag-shoot tayo ng bracelet. Naisip ko kasi na pag starting out ka pa lang na photographer, usually wala ka namang pera pambili ng isang studio setup. Tulad ko nung nag-start pa lang ako, ang una kong investment na binili ay isang speed light. Kasi, well, technically mura siya kumpara sa mga gamit na pang studio talaga. So, subukan natin na one light setup lang and then try natin shoot yung bracelet. Ang mga kakailanganin natin ngayong shoot ay black na lamesa, illustration board, isang flash, kahit na anong flash gagana yan, isang cartolina na naka-shape ng snoot, ilalagay yan sa harap ng flash, flags o kaya kahit na anong board na kulay puti. At syempre, ang Michael Jordan ng shoot na ito, isang Canon 60D na ang lens niya ay Canon 100mm f2.8 macro. Isang note lang, yung mga ilaw na nakikita nyo na galing sa softbox, modeling light lang talaga yan. Hindi siya talaga nakasync dun sa mismong camera. Kailangan lang natin siya para sa video, para lang hindi madilim yung video. Tapos yun nga, kaya ko siya gustong i-shoot sa black background kasi isa siya sa mga pinaka-accessible na surfaces na meron tayo. Yung mga black na laptop, yung mga takip nun na reflective, yun pwede rin gamitin yun, makaka-reflect din yun ng ilaw para doon sa item. Tapos kaya gusto ko rin ng black background kasi gusto ko rin ma-highlight yung kung paano magbawas ng ilaw. Tingnan nyo, ito naka bare bulb siya kaya medyo kalat yung ilaw na galing doon sa flash head. So ngayon dito na papasok yung ating DIY na snoot. Yung snoot, ang ginagawa lang niya talaga is nagpo-focus siya ng ilaw. Pinapaliit niya yung focus ng ilaw, kaya kung makita nyo dito sa shot na to, nagkamali ako kasi nakatutok siya kung saan man. So hindi umaabot yung ilaw dun sa ibang parts ng bracelet. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga siya dapat itutok. So ko lang i-make yung point na kapag nilagyan mo siya ng snoot, mas mag-narrow yung kumbaga ilaw niya at saka iba yung effect. So this time mukha siyang window light. So ngayon, ang next step ay kailangan lang natin reflect na lang yung ilaw na galing sa snoot. Kasi alam na nating maliit yung ilaw, tapos kailangan natin siyang ipa-bounce. So sa shot na to, nag-bounce siya, black yung mismong tile pero kulang naman ng ilaw dun sa mismong item. So try natin na palitan na lang yung settings ng camera. Kaya tinaasan ko na lang yung ISO niya kasi ayokong i-sacrifice yung pagiging f8. Tsaka in-adjust ko na konti yung mismong snoot. Kaya kapag tingin nyo sa shot na to, medyo mas maliwanag na siya at saka may reflection na. Ngayong medyo okay na ako sa settings at saka medyo confident naman ako sa ISO 200, ang pwede ko nang gawin is i-adjust na lang yung lakas ng mismong flash para hindi na magalaw yung mismong settings ng camera kasi alam ko ba yung ISO 200 okay pa naman ako dun eh. Ngayon, alam na natin na yan na yung setting, ilalock ko na siya dyan, tapos i-adjust na lang natin yung flash para lumiwanag pa siya ng konti. Ayan, so sa shot na to, kita nyo, hindi masyadong black yung mismong tile, medyo maliwanag na yung bracelet, so alam na natin na yan na yon. Bale, ang problema ko na lang dyan ay medyo madilim yung ilalim na side.
So, kailangan natin magdagdag pa ng isa pang reflector na mas maliit para lang ma-bounce nung reflector na yon yung binounce na ilaw nung isa pang reflector na nanggaling sa snoot. So, hindi siya ganun ka-intense na ilaw para ma-keep din natin yung pagiging dark nung table, nung tile na black. Kaya ngayon, kung makikita nyo, wala na masyadong shadows yung bracelet. Puro reflection na lang nagaling dun sa black tile. Kaya kasi na-reflect na ng mga reflectors yung ilaw na medyo maliit. So, makikita natin ngayon na medyo dark yung tile. Tapos, medyo defined na maayos yung ilaw ng mismong item. So, ngayon, shoot na lang tayo ng shoot. Tapos, post-process na. So, sa post, ang mga kailangan gawin medyo onti na lang din kasi ang goal ko bawat shoot is ilapit na kagad yung mismong photo dun sa gusto kong final product. So, in this case, gusto ko lang naman i-darken yung surface, tapos i-crop siya, tapos i-highlight ng onti yung kulay. Bali, ang ginawa ko dito after ko mag-crop, yung curves, binaba ko, ginawa ko siyang adjustment layer para pwede nating i-mask yung mismong effect ng curves. Ginawa ko, binaba ko muna sila lahat, tapos binura ko isa-isa. Pagkatapos ko makuha yung darkest point at saka yung highest point ng curves, inisa-isa ko nang burahin yung mga highlight part, yung mga gusto kong ma-highlight. Binura ko siya from the curves layer para ma-separate siya from the darkness ng surface. So, tsaka umangat, mas mag-pop, kumbaga. Pagkataas ng onti pang adjust, syempre, ang walang kamatayang sharpening. Kasi, pag jewelry, usually, mas okay na sharp siya eh. Kasi, kailangan mo makita kung ano talaga yung quality niya. Tapos, yun na siya. Sharpen lang, i-refine lang yung sharpening, tapos, yan. Product. So, yun yung episode natin for today. Sana may marami kayo natutunan. Tapos kung meron kayong comments, suggestions, mga tanong, pakitype na lang dyan sa baba. Tapos pa-subscribe na lang, tapos pa-like. Tapos, yun, tandaan, it's not the Pana, it's the Indian. Bye.